Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas para sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yon, kamusta naman kayo? Kumain na ba kayo ng bonggang-bongga? Ako yes, kumain na kami. Ang sarap ng ulam namin na niluto ni No, gulay na broccoli, tapos meron siyang nilagay na karne, tapos meron kaming itlog na pinirito. So, yun. So, pag nagluluto kasi si No, lagi siyang may piniritong itlog, tapos meron siyang mga gulay. Basta gusto niya may itlog lagi. Ganon. Kaya nakakaloka yan. Hindi kami nawawalan ng itlog dito. Sobrang linggo-linggo. Nakikita ko sa refrigerator, laging may itlog doon. Ganon. At talagang gusto niya laging dalawang putahe ang ulam, ganon. Anyway, so kaninang hapon pag uwi ko, syempre dito kasi sa kanto namin, bago ka pumasok dito sa loob ng village, sasakay ka ng motorcycle para makarating ka dito sa condo namin. So sumakay na ako kanina ng motorcycle. Tapos grabe, ang gwapo-gwapo nung lalaki. Sobrang gwapo talaga. Tapos, so, syempre, papaandar na siya. Syempre, pag umaandar yon, may hangin na gano'n. Grabe, ang bango-bango niya. Tapos, hindi ko na-control yung sarili ko. So, syempre, umaandar na gano'n, di ba? Inamoy ko siyang gano'n. Tapos, yung inamoy ko siya, yung inamoy ko yung bandang batok niya. Yun talaga yung pag-amoy ko talaga, yung parang napapikit pa ako ng bonggang-bongga. Tapos, sabi ko, ang bango. Tapos, pagtingin ko doon, di ba may side mirror yung motorcycle? Pagtingin ko doon sa motorcycle, ala, nakatingin siya sa akin, nagulat ako. So, yun, nahiya tuloy ang bakla. Paano naman kasi, piling-pilingan. So, nakakaloka. So, lokal-loka ako doon sa itsura ko kanina na parang, alam mo yung gusto ko nalang tumalon doon sa motorcycle na sinasakyan ko para hindi niya ako makita. Sobrang nawindang ako. So, pagbaba ko tuloy, tapos ngiti lang siya. Eh, paano naman kasi, Diyos ko, nag-boost ba naman ng pabango? Tapos, ang bango kasi ng pabango niya, hindi masakit sa ilong. Tapos, yung pabango niya, the more na inaamoy mo siya ng parang ang bango sa ilong, yung ang lamig sa ilong, ganon. Hindi siya masakit sa ilong. Kaya, sobrang paspas nung hangin. Sabi ko, ang bango naman nito. Tapos, bigla ko siyang ginano. Tapos yung gumanon ako, pag dilat ko doon sa side mirror, nakita ko yung sarili ko, tapos nakatingin siya sa akin, tapos napatawa siya, tapos sabi ko, ay, ganon. So, ayun yung technique ng mga motorcycle driver. So, pag babae ang sasakay doon, tapos sinamoy siya ng ganon, alam nyo na, ganon. Eh, since na bakla ako, naloka siguro siya sa akin. Una, hindi niya siguro alam na bakla ako kasi syempre pag naman tinignan mo ako mukha ko lalaki, tapos siguro na window siya ng bonggang-bongga kasi parang sabi niya siguro, ay bakla, ganon. Diyos ko, nawindang ako, nahiya talaga ako ng todo-todo. So, yan. At ito na nga, syempre, kumakalat nga ngayon yung mga interview ngayon ni Chelsea Manalo dito sa social media na talaga naman nakakawindang kung iisipin mo. Ang galing-galing niya talaga, no? Saka inspiring yung mga kwento niya, in fairness naman. So, buti na lang talaga hindi siya gumibab kasi di ba nagplano nga siyang gumibab na sa Miss Universe Philippines. Buti na lang talaga hindi niya ginib up yon dahil sayang din naman yung opportunity na alam mo yon na pwede siyang manalo at nanalo nga siya, o di ba? So, talagang swerte. Ayun yung tinatawag talaga na kapag pumalo sa iyo ang swerte, wala ka talagang magagawang pigilan to, kundi maging happy ka na lang. So, I'm so happy for her. Yun, narinig ko yung kwento. Sabi ko, ay sa bagay narinig ko nga yun na parang gusto niya na mag-quit. So, narinig na natin yun yung sa Boracay, di ba? Kasi di ba siya lang yung wala doon. Tapos parang nag-follow na lang siya. So, nandoon siguro na talagang gusto niya na mag-quit. Willing na siyang mag-quit. Kaya lang, hindi siya nag-quit kasi, ayun nga, hinarang din siya ng mga team niya na parang ituloy mo lang yung laban. So, talagang masasabi natin, yung swerte talaga nandoon. Kaya, buti na lang. Di ba? Kung iisipin mo, ay nako, ang swerte niya. Anyway, so good luck kay Chelsea Manalo, syempre sa competition niya sa Miss Universe. Sana yung swerte na meron siya dito sa Miss Universe Philippines ay madala niya sa Miss Universe. And then, of course, sana supportahan natin siya ng bonggang-bongga. Ako hindi ako nagsasawang manawagan sa inyo na supportahan natin ang isang Chelsea Manalo. Kasi kung iisipin mo, isa siyang tao na nangarap at natupad yung pangarap niya. At ngayon,
ando doon na siya na gusto ko maging Miss Universe. And then malay nyo, siya ang makapag-uwi ng ika-5 corona sa ating bansa, di ba? Hindi natin yan masasabi, pero ando doon na possible na mangyari. Lalo na magiging kandidata siya sa Miss Universe. Ang lahat ng kandidata ay may tsansa na maging isang Miss Universe. So, yun. So, good luck kay Chelsea. And I'm so excited talaga sa laban niya sa Miss Universe sa Mexico. So, yun. So, abangan natin yun. And then, ayun nga, nagsasabi din na parang ang Cosmo ngayon, Cosmo International, ay nakikilala na ng bonggang-bongga. Hindi pa man nagsisimula yung competition, hindi pa man ay malaki na daw ang ambag o naitulong ng isang Atisa Manalo para dito sa Miss Cosmo International dahil pinag-uusapan siya ng bonggang-bongga. Ako, to be honest, siguro isa rin sa mga part na kinuha nila si Atisa para, alam mo yon, na para makatulong talaga sa Miss Cosmo. Eh, bakit naman hindi? Diyos ko, Atisa Manalo yan, di ba? So, nakakatuwa kung iisipin mo dahil, may isang bagay na parang feeling ko magandang mangyayari kay Atisa Manalo dahil sa pagsali niya dito sa Cosmo, possible na siya makapag-uwi ng corona, possible din na mas makilala ng husto ang Miss Cosmo International because of Atisa Manalo. Lalo na pag pinanalo nila yan, nako, Diyos ko Lord, talagang, ay nako, kung game talaga ng Cosmo ay makilala siya sa buong mundo. At kung nag-perform naman si Atisa, ba't mo pa aayawan, di ba? Kaya lang, syempre, kailangan pa rin ni Atisa ipakita talaga yung galing niya, iparamdam niya sa Cosmo na yung kanyang gagawin na preparasyon ay talagang pinaganda niya because she wanted to win. Ayun yung importante dyan sa laban ni Atisa Manalo. Yung sinasabi nga nung iba, naku, nag-downgrade naman si Atisa Manalo, parang ano ba yan? Ako, masasabi ko doon, maganda yung game plan na ginawa ni Atisa Manalo na yung humbleness na ibaba ko yung sarili ko dito. And then, malay mo, biglang siya ang manalo dyan, di lalong mas naging popular siya, di ba? So, yun. So, good luck kay Atisa. And then, sabing ganun, baka daw mas, mas gumawa pa daw ng ingay ngayon ang Cosmo dahil sa pagiging kandidata dito ni Atisa Manalo, hindi naman imposible yon. So, good luck. So, good luck kay Chelsea Manalo at good luck kay Atisa Manalo sa journey nila sa competition. And then, dito naman sa Miss World, sobrang saya ko kasi syempre dito sa Rihanna Agatan, dito si Jasmine Omay, andito yung si Miss Manila 2023. Kumbaga para kung iisipin mo, ang ganda ng bardagulan ngayon dito sa competition na Miss World Philippines. At excited ako diyan kasi syempre, tignan mo na lang na talagang ngayon pa lang 25 candidates pa lang sila or 18 candidates pero antitindi na. And then sabing ganun daw reaction ko doon sa mga nag-over the bakot ng kandidata mula naman dito sa sa Miss Universe Philippines. Siya pinagulat ako na parang talaga ba ganon? Pero natuwa ako sa kabilang banda kasi syempre oo nga naman kung maghihintay sila sa susunod na taon para lang sumali dito sa sa Miss World Philippines ay gamitin na nila yung continuous, kumbaga i-continuous na nila yung kung ano yung laban nila dito sa Miss Universe Philippines. I-continue na nila dito sa Miss World Philippines at malay mo dito, swertihin sila ng bonggang-bongga. Hindi rin natin alam, di ba? Si Miss Hawaii ito at saka si Miss Cavite na nag-over the bakod. But ako para sa akin, okay lang yon dahil maipakita nila ng yung galing nila and then malay mo sila pala yung hinahanap ng Miss World at malay mo may rason ang mundo kung bakit hindi sila napasama doon sa Miss Universe Philippines na maging finalist hanggang sa top 5 or malay mo pagdating dito dahil kukunin pala sila ng Miss World Philippines na isa sa mga magiging reyna, di ba? So, I hope na maging maganda ang journey ng mga kandidata na nag-over the bakod dito sa Miss World Philippines. And I'm glad na maipakita nila yung talento nila. Katulad na lang ni Cavite. Sa Miss World, ayan, merong mga singing contest. So, okay yon. Pagdating naman dito kay Miss Hawaii, potential siya na maging Miss World Philippines. Malay mo, di ba?
may mga ganyan namang kandidata nililipat nila yung sarili nila after sa ibang competition and then sumasali uli sila. Dito sa Thailand, may mga ganyan din kandidata na galing sila sa Miss Grand tapos biglang pupunta dito sa Miss Universe Philippines at that year. So, ganun talaga. Kumbaga parang laban lang. Try mo yung luck mo kung nasaan at ayun, mali mo makita mo na nandito pala, 'di ba? So, yun walang masama basta laban lang. So, ako para sa akin yung mga kandidata kasi syempre ang hinahanap nila diyan yung swerte nila. And then tingnan natin kung ano ang magiging kapalaran nila in the future. And then kay Atisa Manalo naman, yes, nakakatuwa kasi ngayon pa lang napapansin na siya ng mga tao na pag-uusapan ng Cosmo International. So, maganda to para sa Cosmo International. Pero syempre, naghihintay pa rin tayo kung ano ang gagawing eksena dito ni Atisa Manalo and good luck sa kanya sa laban niya. And then, pagdating naman dito kay Chelsea Manalo, nandoon din na 100% din yung suporta natin. Sinabi naman natin noon, di ba, sa mga vlogs natin na susuporta tayo kung sino ang mananalong bagong Miss Universe Philippines. And kahit sino pa yan, kahit nga si Alexi pa yan o si ano, since na nandito na, so may nanalo na, siya na yung susuportahan natin na Miss Universe Philippines. Kahit alam naman natin na yung iba ayaw sa kanya, pero sana in the future magustuhan siya ng bonggang-bongga. So good luck! Siyempre kay Chelsea Manalo. So, sabi ng ganon, ang pangalan na Manalo ay laging panalo. So, yan. Diba? So, good luck sa kanila. So, natutuwa ako at na-excite para sa kanila lahat. At kahit sa mga Miss World candidates, ay naku, sobrang happy ko. Diyan si Rihanna, si Jasmine Omay na parang feeling ko, naku, kakabugto ng todo-todo. And good luck sa kanila. Diba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo lang yan para at least alam ko kung ano naman ang chika mo dito sa mga kandidata natin na pinag-uusapan ngayon. Tingin ba ninyo magugulat ba sila? So yan, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling para lagi lang tayo maganda. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.